Nito pong mga huling linggo ng July at unang araw ng August ay tila bumaliktad po ang mundo para kay Pi Network. Ang presyo ng kanyang coin na si Pi ay tuluyang bumagsak po sa pinakamababang price level sa kasaysayan nito. Sa madaling salita ay parang nawalan na ng ilaw ang tunnel na dati ay sinasabi ng mga supporters na may liwanag. Pero teka, totoo nga ba na tuluyan ng sadsad itong si Pi? O may tinatago pa ba itong rebound? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba tuluyang bumagsak ang presyo nitong si Pi? Ayon po sa pinakahuling datos, ang presyo po ni Pi ay bumagsak sa ibaba ng presyong 0.40. Ito po ang kanyang bagong all-time low o ang pinakamababang presyo na kanyang naabot simula nang pumasok siya dito sa ecosystem ng crypto. Nito pong February ay nasa $3 pa ang kanyang presyo. Kaya ang bagsak nito ngayon ay halos 86% mula po sa pinakamataas na presyong naabot nito. Isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumagsak si Pi ay ang tinatawag pong overall correction sa crypto market. Bumaba rin kasi si Bitcoin sa ilalim ng presyong $114,500 at si XRP naman ay nawala sa kanyang $3 na psychological level. Dahil dito ay nahatak po pababa ang buong crypto market at syempre kasama na po rito si Pi Network. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Pi Token Unlock. Yan, ano naman ang epekto nito para kay Pi? Malaking epekto rin ang dala ng tinatawag na token unlocks na ito. Sa loob po ng susunod na 30 days ay halos 160 million na Pi tokens ang mawawala sa lockup. Ibig sabihin ay maraming holders ang magkakaroon na ng access sa kanilang mga token na matagal na po nilang hinihintay. Kapag nangyari ito, marami pong traders ang malamang na magbebenta. Kapag mas marami pong nagbebenta kaysa sa bumibili, mas lalo pang bumabagsak ang presyo. Kaya kahit oversold na itong si Pi, ay hindi pa rin po ligtas sa tuluyang pagguho. Ngayon, ay bakit po mas tumitindi ang selling pressure kay Pi? Sa kasalukuyan ay meron pong mahigit 405.5 million na Pi tokens na nasa loob ng iba't ibang cryptocurrency exchanges. Sa madaling salita ay andun na ang mga token na ready na pong ibenta anumang oras. Ang bilang na ito ay record high na. Ibig sabihin ay ito na ang pinakamaraming Pi na available sa exchange. Habang tumataas po ang exchange reserves, tumitindi rin po ang selling pressure. Mas maraming available na token na pwede pong ibenta at nagiging negatibo para sa presyo dahil oversupply ito sa market. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Binance listing rumor. Yan. Ang tanging iniintay ngayon ng maraming Pi holders ay ang posibilidad na malista ito sa mga malalaking exchange gaya ni Binance. At kamakailan lamang ay nagkaroon po ng chismis na posibleng ilista itong si Pi kay Binance sa darating na August 15. Pero tandaan po natin, ito po ay chismis pa lamang. May isang poll po ang Binance kung saan ay tinanong nila ang kanilang mga users kung gusto ba nilang makita si Pi sa platform. Mahigit 85% po ng mga sumagot ay nagsabing yes. Maganda sana ito kung totoo, pero sa ngayon ay wala pang official confirmation. Kaya ang tanong ay chismis lang ba ito or tunay na plano? Yan, pag-usapan naman po natin ang mga indicators.
tungkol po sa mga indicators kung ano yung ipinapakitang signals ng mga ito. Yan, at ito po ay ang RSI or Relative Strength Index. Yan, at ito po ang kanyang value ay bumaba sa 30. Sa simpleng salita ay oversold na itong si PAI. Ang RSI, sa mga hindi po nakakaalam, ay isang indicator na sumusukat kung sobra ng bumaba or sobra ng tumaas ang presyo ng isang asset. Kapag ang RSI ay mababa po sa 30, ibig sabihin ay sobra na ang pagbaba. At posible pong itong mag-rebound sa short term. Sa kabilang banda, kapag lagpas po sa 70, nagiging overbought na at posibleng bumagsak. Ngayon ay nasa 30 itong si PAI. Kaya kung susundin natin ang technical indicators, may posibilidad na pansamantalang tumaas ang presyo nito. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ayan, particular po sa mga umaasa sa potensyal ni PAI, ayan, lalo na po yung mga naging parte ng early mining phase nito. Marami po sa atin ang naniniwala na makakaangat ito kapag tuluyang nalista sa mga malalaking exchanges. Pero dahil po sa patuloy na pagbaba ng kanyang presyo, risk na talaga ang paghawak or pag-hold dito kay PAI. Ang mga kakripto po natin, sa mga kakripto po natin na umaasa na yayaman sa pamamagitan ni PAI Network, ay dapat po tayong maging maingat. Kung hawak mo pa itong si PAI at iniisip mong ibenta, dapat ay suriin mong mabuti kung kailan ang tamang timing. Kung hindi ka pa nakabili or at saka ikaw ay nagbabalak pa lamang na bumili, mas maganda sigurong maghintay muna ng klarong balita mula kay Binance o sa mismong PAI Core team. At bilang panghuli, sa totoo lang ay masakit sa mata ang ganitong pagbagsak, lalo na kung isa ka sa mga early supporter ni PAI. Ang hype at potential noon ay napakalaki, pero ang reality po ngayon ay ibang-iba na dahil wala pong malinaw na roadmap, tokenomics, transparency at hindi pa rin bukas sa global trading at maraming investors ang nawawalan na ng tiwala. Pero hindi pa tapos ang laban. Kung totoo nga ang chismis na ililista si PAI kay Binance, posibleng magkaroon ito ng rebound. Pero kung chismis lang ulit ito, tulad ng mga nauna, baka tuluyan na talaga itong mawala sa radar ng mga investors. Kaya ang payo ko po para sa lahat ay huwag po tayong magpadala sa hype. Gumamit po tayo ng mga technical indicators at suriin po natin ang mga real world fundamentals bago po tayo pumasok sa isang project. Si PAI Network ay may potential pa rin naman, pero sa ngayon, ito po ay nasa high risk. Kung may hawak ka na nito, ay alagaan mo ang risk management mo. At kung bago ka pa lamang, ay matutong maghintay ng tamang timing at tamang impormasyon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.